Sulit yung punta, sulit yung biniyahe ko mula GNP. Ayun, no? Ano, Ayos. nag-yellow, in-adjust ko yung yellow. Okay mga bossing, magandang araw ulit sa inyo. At syempre, meron ulit tayong project dito, yung ating small body mga bossing. Small body natin, 12 valve ang makina. Pero naka-convert na siya mga boss ng kanyang compressor ng 15C na denso mga bossing. Pero ang problema, nung nag-convert ng denso, hindi sila sabay ng ating condenser, no? Yung ating laminated na condenser. Minsan kasi mga bossing, talaga mas mainam sana na pag nag-convert kayo ng power na compressor, maisabay nyo rin yung ating condenser. Pero ang maganda ngayon dito sa ating small body mga bossing, yung kanyang compressor wala pa naman siyang ingay, no? Kasi ang sabi ng ating kliyente, mga nasa pandemic pa yata to kinabit. So, ang maganda ron, hindi pa naman nadudurog, no? Kasi minsan po kasi pag power ng compressor, hindi sumasabay ang condenser, nagkakaroon to ng high pressure. Yung high pressure ang pwedeng sumira kay compressor, kaya hanggat maaari talaga, tatapatan mo yan ng condenser na mas maganda. Pero kung maayos naman ang pan, itong pan na to, ano ba to? Mickey Mouse to, no? Mickey Mouse yung nasa harapan, tapos yung likod ay orig pa mga bossing. So titingnan natin kung kaya nating isabayan ng high speed or kung kaya ng ating kliyente na maipalitan ng mas malaking pan para at least mawala pa yung ating high pressure. At mga bossing, meron siya kasing dala dahil nga nauuso talaga ang laminated ngayon, no? So meron siyang dalang condenser. So palagay ko baka mga nasa 26 ang haba niyan. Tapos meron siyang evaporator na pang Starex. Ito lang ang problema dito sa ating evaporator mga bossing. Itong pang Starex ng local version natin, medyo masyadong mataba ito. So susubukan natin kung papasok talaga dahil yung mga na ikakabit at mga dinadala sa atin ng mga evaporator, mga pang talagang Korea na Starex, no? Mas manipis yung nakikita ko na version ng Starex na Korea. Manipis ng konti, pero hindi ko alam kung ano, kasi nung nag-tap kami, depende sa housing ng ating evaporator nung nag-tap kami ng ganito o nag-convert kami ng ganito, hindi namin talaga naipasok tong ganito dahil sobrang kapal. So mas mahihirapan, nabulunan ng yung ating evaporator. Okay lang sana yung taba niya, pero yung pagpasok niya dun sa housing, masyado siyang lumobo. Pero malalaman natin yan mamaya kung baka mali lang naman o iba lang naman yung ating housing na nakabitan ng pang small body natin dati. Pero yan yung dala ni bossing, no? Itatap natin, ikakabit lang naman natin yan. So malalaman natin mamaya kung pare-parehas ba natin magagamit yung dala ni bossing. Pero syempre mas maganda kung magagamit natin yan, no? Okay, at syempre nandito yung ating kliyente, si Boss Berto, sir. Berto. Ayan, Boss Berto. Saan galing bossing? Gentry. Oh, yun, no? Yun, no? Mga boss, itong kanyang small body, medyo matagal na raw sa kanya to. At, kumbaga, na dating sa kapatid, no, na napunta sa kanya, kaya talagang gusto niyang ipaayos, no? Or, alagaan tong ating small body. Kaya nga, ginagastusan ng ating kliyente at may mga project pa daw siya na kanyang ipapapinturahan to na mas maganda. So, okay naman to talagang ating mga old model na mga unit na ganito, basta makinis, malinis, syempre malamig ang aircon, no boss? Kaya papalamigin natin yung aircon ni bossing dito. Ayun lang mga boss, abangan nyo itong aircon ni bossing kung hanggang saan natin makukuha yung lamig at kung ano yung mga pwede pa natin gawin para mas lumamig, no? Pero yun ang pag-aralan natin mamaya, yung ating mga babaklasin kung eksakto ba yung mga piyesa ni bossing. Okay? Okay mga bossing, pati yung housing ng ating blower motor, papapull down natin yan para ma-reform natin or makita natin yung pinaka-sinasaksyonan ng ating blower kung na-fix na ba nung dating gumawa, natakpa na, or kung hindi pa o kailangang i-reform natin yan. Mga bossing, may takip naman yung kanyang pinaka-sinasaksyonan ng ating hangin sa labas. Kaso mga bossing, medyo mali lang po kasi magtakip pagka dito sa pinaka-blower housing magtatakip. Kasi kung mapapansin nyo, etong side na to, kung alin yung may parang nakadikit doon sa chassis sa kabila, yan lang yung nagpipit doon sa taas para matakpan niya yun. Kasi yung kabilang side, hindi niya matatakpan yun nandun sa taas. So sa madalit sabi mga bossing, hindi mo na sealed yung galing sa labas. Ang siniled mo lang talaga yung hinihigupan ng blower dito sa housing, pero yung nandito sa taas, hindi mo siya na sealed.
Kaso meron tayong nakitang medyo may bulok doon mga bossing oh. Kaya sabi ko sa kliyente natin pag nagpa-repair siya baka kailangan niya mapakita yan, no? So dapat diyan tayo magtatakip mga boss. Hindi doon sa kabilang side. Kasi kung hindi nagpipit yan dito, papasok pa rin yung amoy galing sa labas. At tingnan niyo yung bakat, yung kabilang side lang ang meron, yung kabilang side wala yan, hindi yan naka-fix o naka-seal doon sa galing sa labas. So mayroon pa rin pagkakataon na sasaksyon yung ating blower motor sa labas. O kaya kung magtatakip kayo, dito na lang magtakip, wag dun sa blower. Or kung gusto nyo naman doon, medyo lagyan nyo pa ng pum ulit, no? Takip tapos pum, para at least lang wag magkaroon ng gap dun sa pagitan nitong ating chassis. Yan lang, medyo bulok talaga, no? O ayan, pag pinarepair ng ating kliyente yan, baka madamay na yan. Mga boss, naibaba na natin yung evaporator, nabiyak na natin. Kuhain mo nga tol yung evaporator. Ito yung sinasabi ko. Ang sukat kasi nitong ating small body 0.14 sa mga nakakaalam ng sukat nitong ating evaporator, no? Kasi merong 0.390 yung mga pang FX. Ito 0.14. Ito yung sinasabi ko. Ito yung dala niya. Ito kasing layo kasi niyan mga boss eh. Ayan o. Ganun kalaki yung magiging gap niyan. Yung nakikita nyong gap sa mga ginagawa natin sa kahit sa iba, walang issue ron. Kasi natatapalan yun eh. Pero ang issue nito kung bubukad dun sa ating housing. May subo natin. Mga bossing, ito yung sinasabi ko. Hindi nyo mapapapasok na maganda yung ating pang Starix na local natin na mga nabibili, no? Pag sinabing Starix ng local natin, ito yan. Ganyan yung kakapal. Ngayon, sobrang layo nito. O kaya sa mga magko-convert ng Starix na ganito, tingnan nyo muna kung gaano kakapal yung kalaki. Kasi medyo mahirap po talagang i-convert yan dyan. So titingnan natin yung ikakabit natin dito, kung ano yung may kakabit natin sa kanya. Tapos pwede po sanang nakatayo. Tayo, hawakan mga ilalim. Tanggalin ko. Pag ganyan, medyo mas maliit ang naging ng ating evaporator. Ang nakikita naman natin na problema na ito mga bossing, pagka ito'y lumamig na, iba kasi ang daanan ng tubig niyan. Ngayon pagka nakatayo na ganito, mapupuno yung pagitan natin ng tubig doon. Hindi agad babagsak ng mabilis yan. Medyo makakabara yung ating hangin. O yung tubig pala mga bossing doon sa ating hangin na dadaan. O mamaya aralin natin kung ano mas maganda. Okay mga boss, yung ating compressor na ibaba na. Naligtas na rin, wala naman siyang leak, no? So pero yung langis papalitan natin. Pero walang pumapatak na langis. Eh meron to. Pangit ng langis eh. Saluin mo ng papel. Mga boss, tingnan nyo yung pumatak na langis sa ating compressor. O kaya gusto nating isabay yung condenser tuwing nagpapalit tayo ng compressor. Dahil nagkakaroon ng high pressure, nahihirapang mag-pump ang compressor. Isa yan sa magiging problema niya. O magkakaroon ng trouble yung ating piston saka yung pinakambor sa loob. So papatanggal natin yung lumang langis na yan para mapalitan natin ng panibago. Mga bossing, yung kanyang radiator fan. Okay, so bukod sa ito yung brand, no? Pudpud na rin yung isang carbon brush niya, na nakaipit lang naman to doon mga bossing. Ganyan nakalalim. So titingnan natin mamaya, sabi ng ating kliyente kung abot naman yung kanyang budget, baka mapa-convert na niya ng ibang pan, no? Pero yan yung sitwasyon ng kanyang motor. Wala na yung carbon, wala, talagang paubos na. Tapos ito, natanggal lang naman to. Okay, so malalaman natin mamaya kung ano maging sitwasyon yan. Mga boss, hindi talaga papasok yung pang Starix niya. So kailangan natin palitan ng panibagong evaporator, no? Ito yung papaupuin natin doon sa ating small body na yan. Okay? Kapag kami ng Altis.
Mga boss, siyempre ligtas natin yung ating evaporator. Meron ba? Okay, meron akong hininang mga bossing. Isa, dalawa, tatlo. So, bali, 4. Okay, negative naman. So, mas mainam kasi ma-double check muna kasi minsan kasi nagtatago kasi yung leak, no? Pagaya dyan sa mga hinang, baka mamaya may mga plugs lang yan na nakadikit. Tapos, pag natanggal, saka lang siya magkakaroon ng leak. Sayang trabaho. Okay, negative. Ayan na mga bossing, ito na yung ating evaporator. O yan ang makukuha nyo, makikita nyo lagi sa mga ganyang conversion, no? Hindi pa pwedeng walang awang. Yung sinasabi rin ng ating kliyente na yung ating pang big body, yun, pwedeng pumasok talaga yung housing nun. Kung halimbawa magkakaroon kayo ng pang big body na housing, tapos evaporator syempre. Marami nang mas makukuha ng evaporator ng mga pang big body kaysa dito sa ating housing ng small body mga bossing. Pero sa ngayon, yan yung sitwasyon ng ating conversion. So minsan, pag mag-iisip kayo, maganda ba talaga yung ganyan? Pero syempre, mas maganda kasi talaga kung fit talaga yan dyan, yung ating housing, no? Kung sarado talaga. Pero dahil ganyan lang yung nakukuha nating conversion, yan lang yung mga nagagawa natin sa ating mga housing ng small body. Ito, pakiilagyan mo pa rito isa. Tapos pakihigpitan mo yan. Condenser mga bossing, naka-install na. Very good na. Okay, may napansin lang din naman ako sa kanyang condenser. So medyo natutuwa din tayo dun sa nag-install, no? Kahit serpentine siya, may mga kapal to mga bossing. Ayun, no? So para mga nasa 2 inches ang kapal. So imagine nyo yung orig na mga 12 by 23 na serpentine. So parang dinoble lang din yan, no? So kaya pasok pa rin naman siya, halos pasok pa rin naman siya dun sa ating hinihingi na kapasidad ng ating compressor. So tama rin lang naman yung ginawa ng ating technician doon sa pag-convert. Kaso mga bossing, mukhang nandito rin ang singaw kasi ngayon ko lang nakita no? Ayan, may mga portion na nanikit na yung ating dumi doon sa ating condenser. Ibig sabihin may mga mapa na siya na parang oil. So kaya palagay ko nandiyan din yung singaw kasi kulang na ng freon to kanina. Pero ngayon kasi dahil laminated na, yung may pinakamagandang magtanggal ng heat ng ating compressor, yun na yung mga naikakabit natin. Pero 12 by 25 ata itong nakuha ni bossing, may 26 pa mga boss. Mas mahaba pa dyan, dapat kung meron pa di isagad na, no? Hindi ko lang alam kung saan gawa itong kanyang condenser mga bossing, no? Okay, so yan na, naka-install na yan. Tapos compressor, wala naman singaw, napalitan na natin ang langis kanina. Very good na yan. Yun na lang, evaporator na lang mga boss. Okay mga bossing, nakakabit na yung ating aircon system at yung ating radiator fan. Papakonvert na niya ng isang high speed, no? Ito na lang isusunod niya sa mas may malaki pa rito na motor mga bossing, mas maganda pa, no? Tapos napansin namin wala itong lagayan ng charging bulb ng ating high side. So naikabit na lahat, hindi pa pala napansin na wala nun. So kailangan natin maglagay ng panibago para mabasa natin yung ating high side. Yung isang ganito mga bossing, oh. Ito kasi low side. So dapat yung area ng high side dapat meron. Kaso wala eh. Kahit sa compressor wala siya nakalagay. So kailangan natin maglagay dito na lang para medyo maluwag ng konti. Okay. Mga bossing, yung ating pan na maliit, i-convert na natin siya rito ng ating mas malaki na denso rin yan mga bossing. Pang bios din yan, parang small yata. Kasi small, medium, large, yan yung size ng ating mga denso na pang bios mga bossing. So yan na yung kakabit natin dito sa ating small body. Kasi maliit yun sa kanya mga boss. Ayan na yun. Ayan na mga bossing, meron na tayong charging bulb ng ating discharge dito. Malalaman na natin kung hanggang saan yung ating high side mamaya. Kanina mahihirapan sana tayo maghanap mga pa kung gaano kataas ang high side. Tapos syempre yun na yung ating fan. Okay, yun na lang, tubig na lang tapos charge na tayo ng freon. Mga boss, nakapag-load na tayo ng freon. Okay, ganda na reading natin. 20 ang low side. High side natin, mga 175. Okay, tapos yung galaw ng freon natin mga bossing, maganda naman.
malakas yung fan. Eto na lang naiwan. So, tupalo na lang yan. Kung magkakaroon ng budget ulit si Bossing, papalitan natin ng mas high speed pa to. Kasi ang ganda pa ng binibigay na lamig pagka malakas pa tong isang pan na to. Check natin yung lamig sa loob. Okay mga bossing, okay na tong ating small body. At syempre, magpapasalamat tayo kay Sir Berto. Ayun o, shoutout sa Boss Berto. Thank you. Sulit yung punta, sulit yung biniyahe ko mula JLP. Ayun no, Panalo. ayos. Nag-yellow, pinakinadjust ko yung yellow. Okay mga bossing, kanina kasi sa sobrang taas ng setting ng thermostat, napababa na namin ng mga nasa 6. So medyo nag-adjust lang kami ng konting thermostat kasi baka hindi siya mag-automatic ng mas mabilis. Baka naman mag-yelo. Kasi kanina parang may konti na siyang pag na lumalabas sa sobrang lamig. Ayun, Boss Berto, salamat ha. Salamat. Obserbahan mo. Tapos, Ako boss, kapag meron yun yan, yung pan. Okay, kasi mga bossing, may isa pa kami isusunod yung isang pan nga. Kaya pagka meron na, advice natin kay Boss Berto. Okay? Boss, maraming salamat ulit ha. Ingat. Thank you. RCS number 1. Thank you. Thank you. Automatic